Patayin niyo na ako. Patayin niyo na ako. Salita ni Seth sa amin. Nagbago na ito pagkatapos kumain nun. Ang taon ay 1998. Surigao del Norte. Sa kwento ay inyong mapapakinggan ang pakikipaglaban ng aking kaibigan sa Yanggao. Kasama kami, mga kabagis. Umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Bagis, 4 kaming magbabarkada. Mga di totoong pangalan ang aking babanggitin. Alam nyo na ho ang dahilan. Ako si Ina. Mga barkada ko o mga kababata ko si Jubal, Chanchan at si Seth. Puro sila lalaki. Pero itong si Jubal ay tagilid. For short, bakla. Teenager pa lang kami noon. Nasa edad 16 hanggang 19 ang bawat isa sa amin. Nakaugalian namin noon sa aming bayan o sa mismong baryo na tumatambay sa kung saan may lamay. Gawa ng para kasing wala naman masyadong libangan pa nung mga panahong ito. At sa tuwing may sayawan o lamay, parang masarap dun tumambay. Kasi maraming tao Pero parang nakakalibang kasi pag nakakakita ka ng iba't ibang tao na dumadayo pa para lang sa sugal. O di kaya naman, nakikilamay lang talaga. Tapos tambayan na kami noon hanggang madaling araw. Tamang kwentuhan lang. Alam mo na, Bagis, ang makakaintindi nito siguro yung mga batang 90s. Sa mga patambay-tambay nga namin noon, lalo na pagbakasyon, hanggang sa nangyari ang isang insidente sa kabilang barangay nang sabay-sabay na nalunod ang 3 binata na halos kaidaran din lang namin dahil sa paliligo ng mga to sa isang ilog at bigla ang pagbaba ng tubig mula sa bundok. Dahil sa ulan, naanod sila at namatay. Gaya ng dati, papunta-punta kami doon kada gabi at linalakad lang namin yon. Malapit lang naman kasi. At alam nyo ba na dito na rin namin narinig ang patungkol sa mga aswang na tinatawag nilang balbal. At iba pa yung matanda na sinasabi nila noon na yumanggaw kay Seth. Bilin ng aking nanay na kapag nagpapakain daw sa mga patay ay wag na wag kaming kakain kung hindi namin nakita kung saan yun niluto at kung sino ang nagluto at kung anong klasing animal ang kinatay. Ay yung tipong dapat napapanood namin yon habang niluluto para sigurado namin kung saan nanggaling ang pagkain. Okay na lang daw yung kape, sabi ng nanay ko. Dahil sa maniwala kayo o hindi mga kabagis, hindi naman talaga kami pumupunta sa mga lamay para lang sa pagkain lang. Gusto lang namin talagang tumambay sa mga ganon na magbabarkada. Social life kumbaga. Okay, so sa balbal na aswang muna tayo mga kabagis. Nang sumapit na ang paglilibing ng 3 bagito ng barangay na yon, ay nakilibing din kami sa isa dun sa kanila. Kaibigan kasi yon ni Jubal. Naalala ko pa, Bagis, na kukonti pa lang ang mga nicho sa simenteryo noon. At ang kadalasan na nakalagay sa nicho ay yung mga may kaya pa dati sa buhay. Dahil kung isa kang dukha noon, maski ang kabaong, hirap ka na bilhin. Kaya nga yung iba ay tanging plywood o mga tabla lang na kanilang ginawa ng kabaong para lang may masabing may maayos din na paglalagyan ang bangkay ng yumao. Sa kaso naman ng kaibigan ni Jubal na isa nga sa mga nalunod, nakakabaong naman ito. Pero dun sa simenteryo ay diretso na sa hukay yung kabaong.
Kasi nga daw, ala daw pampagawa ang kanyang pamilya ng nicho. Nailibing naman ng maayos noon ang kaibigan ni Jubal. Pero usap-usapan ng mag-anak nito na baka pagkalipas ng 3 linggo, ililipat din yung kabaong ng kaibigan ni Jubal sa isang nicho. Inaantay lang daw yung pera na padala ng kapatid nito mula sa Maynila para makapagpagawa rin ng maayos na libingan nung yumaong bagito. Nang dumaan nga ang 3 linggo, sa mga araw naman na to, ay parang nagbabago na ang ugali ni Seth. Madalas na itong mainitin ang ulo. Nang nabalitaan din namin kay Jubal na inuwi na raw yung bangkay ng kaibigan nito na nalunod. Dahil daw sa isang himala. Kasi nung hinukay yung kabaong nung bagito, walang naamoy ni kahit anong nabubulok o inaagnas yung mga sepulturero. Kaya sa pagtataka naman ng mga yon, ay binuksan nila yung kabaong. At doon ay tumambad ang bangkay ng bagito na parang walang nangyari doon. Di ba nga dapat? Siguro, inuuod na yon? O di kaya naman ay pabulok na sana ang laman nun? Hindi pa masyadong uso ang formalin noon, kaya imposibleng dahil din lang yon sa gamot. Agad na sinabi yon ng isa sa mga humukay sa mag-anak nito ang nakita nila. Kaya naman itong pamilya nung namatay ay agaran itong pinuntahan. At nang makita nila yon ay talagang parang walang nangyari sa bangkay. At doon na nga nila inuwi yon. At yun naman ang biglaang pagkalat ng balita sa mga karatig barangay. Na isa nga daw yung himala. Pinuntahan namin yon mga kabagis. Kasama si Jubal syempre. At nung makaabot pa nga kami sa bakuran nung mag-anak nung bangkay, ay may marami ng tao doon na nakikiusyoso. Akala mo may rasyon. Kaya lang, nakikiusyoso lang ang mga yon sa hindi inaagnas na bangkay. Buti na lang ay kilalang-kilala naman si Jubal ng mga magulang nito. Kaya nakasingit din kami na pumasok sa bahay upang tignan yung bangkay. At totoo nga kabagis, ni parang walang nangyari sa figura ng bangkay. Buong buo yung katawan ng bagito. Pansin ko lang noon na parang matingkad pa nga yung kulay nung mukha nito. Parang may nakapahid na wax kabagis. Hindi pa naman nagpapahid doon ng ganon nung mga panahong ito. Nang dumating ang isang manggagamot na ang pangalan ay Tanggidor. Sa totoo lang, taga-barangay namin siya. Kaso hindi mo yun makikita lagi-lagi. Dahil nakahiwalay ang bahay nito sa kabahayan. At mag-isa lang ito sa bukid na kanya na ring sinasaka. Hindi naman yun tinawag ng mag-anak, itong si Tanggidor. Kaso malakas kasi ang manggagamot na yon sa aming lugar. Dahil pag may nagkakasakit, pagtungkol sa mga di maipaliwanag na bagay sa aming barangay o sa karatig barangay pa, bigla na lang dumarating yung matandang yon na parang nararamdaman niya kung kailan siya pwedeng tumulong at manggamot. Kasi nga, alangan naman na chismis, kaya niya nalalaman yon. Sino ba naman ang gustong maglakad papunta sa bukid upang ipamalitas sa kanya ang mga ganong bagay? Puwera na lang kung sadya mo talagang magpagamot sa kanya o meron kang pag-aalala sa tao. Pero hindi Kasi sa tuwing tatanungin siya ng kanyang mga nagagamot kung paano niya nalalaman ang nangyari, ang sagot lang niya lagi ay dahil daw sa kanyang gabay. At pagdating nga niya sa bahay na kinalalagyan ng bangkay na hindi naaagnas, tabi kayo.
bungad ni Tanggidor na salita. Sabay salubong naman nung tatay nung patay. Tanggidor, naparito kayo. Gusto kong makita ang bangkay ng iyong anak. Sige ho. Pagdungaw ni Tanggidor sa bangkay. Sultip nito sa kanyang bibig. Sabay tingin sa mga tao. Makinig kayo. Dinadaya lang kayo ng inyong paningin. Walang himalang nagaganap dito. Gawain ito ng mga balbal na aswang. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Tanggidor? Hindi naman nagsalita si Tanggidor, pero umaksyon ito. Itinaas ni Tanggidor ang dalawang kamay nito at pinapatabi ang lahat ng tao malapit din sa bangkay. Saglit lang to. Ipapakita ko sa inyo kung ano talaga to. Salita pa niya nang may hinugot si Tanggidor sa kanyang bulsa na nakabalot ng isang telang itim. At nung binuklat niya yon, ay kitang-kita namin na parang abulang naman yon. Kumuha siya doon at bumulong-bulong ito sa harapan ng bangkay. Pagkatapos ay ibinudbud niya yung abo sa buong katawan ng bangkay. May magbubuhat ba dyan? Tanong nito. Isarado mo na ang kabaong. Utos pa ni Tanggidor sa tatay nung patay. Sinunod naman iyon ng ama nito. At nagboluntaryo naman ang ilan sa mga kalalakihan na buhatin yung kabaong. Ilabas nyo na ang kabaong. Idaan nyo sa bintana. Huwag sa pintuan. Bilin pa ni Tanggidor. Ginawa naman yun ng mga kalalakihan na nagbuhat kasama ng ama nung patay. At nung nasa labas na yung kabaong, lumabas na rin itong si Tanggidor at agaran nitong binuksan yung kabaong. Nagulat at natakot ang lahat sa nasaksihan nila dahil yung bangkay nung bagito ay naging gaputol na lang ng isang puno ng kahoy. At nakita ko rin yung bandang ulunan nun ay baon na lang ng nyog. At yung mga kamay at paa nito ay may mga kahoy din na parang panggatong. At para yung sinadyang ginawa para maging korting tao. At dun na inilahad ni Tanggidor na ang tunay na bangkay nung bagito ay ninakaw ng mga balbal upang maging kanilang pagkain. At yung nasa kabaong ay parte ng kanilang gawain upang dayain ang namatayan at hindi mapansin ang kanilang ginawa. Sa makatuwid, gumagawa rin sila ng ilusyon. Hindi nun kasama si Seth sa pagpunta namin sa kaibigan ni Jubal. Dahil nga sa kada sulong ng araw ay madalas na itong nagagalit sa amin at hindi na rin nakikisalamuha. Hanggang sa isang umaga, ilang buwan na noon ang lumipas. Parang nagtatampo na kami noon kay Seth kasi hindi na ito sumasama sa amin. Nang napunta ang ama at ina ni Seth sa bahay nila Chanchan at hinanap daw nila si Seth, kaya pumunta rin sila sa bahay. Kasama na noon si Jubal at si Chanchan. Ala rin din naman sa bahay si Seth. At doon na nga rin namin nalaman na nawawala na nga ito. At kwento pa ng kanyang mga magulang, napansin din nila na nag-iba ang ugali ni Seth mula nung pagkatapos mailibing ang kaibigan ni Jubal. At lumala na lang daw ito ng lumala sa paglipas ng mga buwan. At ang napansin pa ng tatay nito, madalas na nakikita niya si Seth na kinukutim-kutim ang mga dulo ng kanyang kuko. Parang naging malnerism niya na ito at hindi na rin ito naliligo
mula nun. Kahit daw nga yung sartin na baso ay kanya nitong ginangat-ngat yung dulo nun. Lata yun, di ba? Hindi naman alam ng mga magulang ni Seth kung anong karamdaman ang dumapo kay Seth. Kaya hindi rin nila alam kung ano ang gagawin. Kasi maayos naman ito May ginagawa itong mga bagay na kakaiba kumpara sa normal niya. Pilit pa rin naming iniisip na magkakasama kung bakit nga nagkaganon si Seth. Hanggang sa bumalik ito sa kanilang bahay at agarang ikinulong ito ng kanyang mga magulang sa kanyang silid. At kami na mga kaibigan niya ay tinawag nila. Kinaumagahan yon. Kasi gabi daw nung dumating si Seth. Agad namang kaming pumunta sa bahay nila Seth. At habang naglalakad kami, ikwinento nung nanay ni Seth yung naganap na pagdating niya ng gabi. Nakita raw nila itong nakahandusay sa harap mismo ng kanilang pintuan. Nang walang malay, hubad ang pang-itaas na damit nito. Tapos napakaraming bahid ng dugo sa kanyang katawan. Hanggang sa kanyang bibig. Napakarungis daw nito. At napakalansa ng amoy. At nung nagkamalay na siya, nagpapatali daw ito sa kanyang ama. At sinasabi daw nito na patayin na siya. Nung hindi gawin yun ng kanyang ama, ay nagwala ito. Kaya ikinulong siya sa kanyang silid. Nang makarating na kami sa bahay nila Seth, at pagbukas ng kanyang silid, nakita namin ang mga nakakalat na gamit sa silid ni Seth. At nasa isang sulok lang ito ng kanyang silid. Buong araw ay nandoon kami. Pilit naming kinakausap si Seth. Pero minsan, hindi yun umiimik. Pag nagsasalita naman siya, puro, "Patayin niyo na ako! Patayin niyo na ako! Patayin niyo na ako!" Ganun lang yung sinasabi niya. Tapos minsan, tatawa-tawa siya na nakakatakot. Tapos mamaya na naman ay iiyak. Nakakatakot yung itsura ni Seth pag tumatawa. Parang tuluyan na itong nasiraan ng bait. Nung may biglang kumatok sa pintuan nila Seth. Magandang hapon. Buksan niyo to. Ako to, si Gidor. Batid ko na may problema kayo dyan sa loob. Agaran naman na binuksan yon ng tatay ni Seth. Tanggidor, naparito kayo. Oo. Nasaan yung anak mong nayanggaw? Salita nito. Ha? Iyanggaw? Oo, nayanggaw ang anak mo. Naaamoy ko ang mutya na ipinakain sa kanya nung matanda. Kaya naparito ako para tanggalin yon. Sa narinig namin, agad na nagkaroon kami ng katanungan sa aming isip. Pero wala pa rin kaming maalala na matanda Hanggang sa naalala ni Jubal yung matandang nagtitinda ng balot. 3 araw bago mailibing nun ang kaibigan niyang nalunod. At ito yung nangyari. Nang nahiwalay saglit itong si Seth, sa aming 3 nila Chanchan at Jubal. Nanonood kasi itong si Seth ng sugal. Dahil sa gutom na kami, bumili kami ng soft drinks at chichirya sa may tindahan. Di, nagmerienda kaming 3. Nagkwentuhan pa nga kami nila Chanchan sa harap ng tindahan, kaya medyo natagalan kami. Nang pagbalik namin, "Balot! Balot! Balot kayo dyan!" Nakita namin na sinutsutan yun ni Seth, yung magbabalot na matanda. Nang nakalapit na kami, kumuha na ng balot yung matanda sa kanyang basket.
Gusto niya? Aya ni Seth. Tumanggi kaming dalawa ni Jubal. Busog na kasi kami. Pero itong si Chanchan, sumigi pa ng isa. Kumain yung dalawa ng balot. Nang naghahanap ng asin itong si Ricky, walang dala yung matanda. Masarap naman yung balot, iho. Kahit walang asin. Silstok pa nung matanda. Eto kasing si Ricky ay medyo may pagka-arugante minsan. Kaya, ano ba naman yan? Anong klaseng nagtitinda ng balot to? Wala ka man lang asin. Baka nakalimutan mo, no? Dahil matanda ka na. Sa sinabing yun ni Seth, yung nakangiting labi ng matanda ay napalitan ng pagsiseryoso. Kita namin yun ni Jubal. Akala nga namin magagalit eh. Kaso nagbigay pa ito ng balot kay Seth ng libre. Heto, iho, para may pamalit ako sa asin. Kaso, yung may basag na yan. Umuo agad si Seth. Sige, para makabawi ka naman. Kinuha ni Seth yung balot. Pero kita namin ni Jubal, nung kinuha nung matanda yung balot, ay nakahiwalay doon sa unang pinagkunan niya. May dibisyon yung basket niya na karton. At yun na nga, yung may basag o may butas yung shell, ang inabot na balot kay Ricky. Total libre lang naman, at kinain niya yon. Nag-iwan pa nga ng salita itong matandang magbabalot na, sana, sa pagkain mo niyan, maintindihan mo na kung bakit wala akong dalang asin, iho. Sabay ngisi nung matanda at umalis na. Balik tayo sa pangkasalukuyan. Dumating nga si Tanggidor ng hapon na yon sa bahay nila Seth upang tumulong sa pagkakayanggaw sa aming kaibigan. Habang nasa loob itong si Seth, tumulong si Chanchan kay Tangrigor at sa tatay nito na itali ang isang kawayan na nakapahiga. Tinali nila yon sa pagitan ng puno ng bayabas at kaimito. Yung dalawang puno na rin na yon ang nagsilbing sandalan nung kawayan at pinagtalian nila. Kami naman ni Jubal at ng nanay ni Seth kumuha ng ilan sa mga maliliit nilang panggatong at nilagay namin yon sa malapit sa harap ng kawayan. Dahil ipinahanda rin yon ni Tanggidor. Nang pagsapit ng gabi, may ipinaamoy si Tanggidor kay Seth upang makatulog ito. Ginawa niya yon nung kalmado pa si Seth. Itinali nila ang mga kamay nito sa kawayan na kanilang inihanda. Parang yung itsura ni Seth noon ay nakadipa sa kawayan. Sinimulan na inapuyan ni Tanggidor yung maliliit na panggatong sa harapan ni Seth. Naipaliwanag na noon sa mga magulang ni Seth ang gagawin ni Tanggidor. Kaya hinayaan na lang siya ng mga to sa mga ginagawa niya. Dahil yun ang paraan para tanggalin ang yanggaw na nakapisa sa katawan ni Seth. Sandali pa ang lumipas. Parang humihikab si Seth. Nung maamoy niya yung usok, may ibinuhos kasi na langis si Tanggidor sa mga kahoy, kaya mas lalo itong umusok. Pero habang parang humihikab siya, yung mga mata nito ay parang tirik at yung hikab niya ay parang pilit. Minuto pa ang lumipas. Naglalaway na si Seth, kasama pati sipon na parang tubig lang na malapot. Hanggang sa sumunod ay itim na likido ang inilalabas nito.
hanggang sa pagkakabuka ng kanyang bibig. May lumabas na itim na gumagalaw-galaw na mukhang linta sa paningin ko hanggang sa lumabas ka na. Huwag mo nang pahirapan ang biktima mo. Salita ni Tanggidor. Sinabuyan pa ng langis ulit ni Tanggidor yung mga kahoy na may apoy. At doon ay umusok lalo ito. Pagkatapos ay minsanang sumuka itong si Seth, kasabay ng itim na likido at yung gumagalaw-galaw na parang linta. At sunod nun ay ang pagkawala ng kanyang malay. Tinanggal na si Seth sa pagkakatali nung natapos yun, dahil maayos na raw siya, ayon kay Tanggidor. Nanatili pa doon si Tanggidor ng buong gabi para tignan ang kalagayan ni Seth. Samantalang kami noon ay umuwi na sa kanya-kanya naming bahay. Dumaan pa ang 1 linggo ay nakarecover na itong si Seth at tuluyan na itong gumaling. Pasalamat na lang kami kay Tanggidor ni hindi ngayon nagpapabayad Hanggang ngayon, kabagis, sa tuwing nakakakita ako ng nagtitinda ng balot, ay hindi namin makakalimutan ang ginawa ng aswang na balbal at ang tinatawag nilang Yanggaw.